Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, isa buhay quarters. Actually nauna na natin yung Poison 13 versus Unico. At ito yung pangalawang review natin sa quarters ng isa buhay. Shay versus Slack 1. Hindi ko alam kung paano nyo nakikita itong battle na to, itong match-up na to. Pero alam ko sa pagkakaalam ko nabigyan ko ba to ng ano? Nabigyan ko ba to ng prediction video? I don't know 'di ba? Medyo naging inactive ulit ako sa page ko na Judge Ginan, pero soon babalik ako ulit. Pero yun, hindi ko matandaan kung nabigyan ko to ng prediction video. Pero ayun, regardless, itong matchup na to guys, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi ko alam kung paano nyo siya nakikita. Kasi kung magdi-deep dive ka sa matchup na to, masasabi mong 50-50, 60-40, 55-45, parang ganun. So, hati 'di ba? So, explain ko sa inyo bago tayo mag-start. Alam ko nabanggit ko na rin to sa iba't ibang mga battle reviews ko kay Slack, 'di ba? Hindi ko totally nakikita si Slack dito na as underdog to be honest. Pero personally, I'll be straightforward sa inyo. Personally, I'll go with Shay dito. Pero on paper, hindi mo siya masasabing dominating for Shay on paper wala pa tayo sa performance on paper. So, personally, pick ko dito si Shay, pero hindi ko nakikita na mag-dominate ni Shay ito on paper. Okay, so ito yung explanation ko, konting mabilis lang. Alam natin na hindi naging ganun ka ganda yung win streak ni Slack. Kita naman natin sa standing niya, parang 9-9 ata yung standing niya. So kung di ako nagkakamali, parang 9-9 ba? Tignan no. Ano ba to? O basta kayo na lang magtingin. So 'di ba, hindi kumbaga balance lang, 'di ba? Hindi more on winning, hindi more on losing, 'di ba? Tabla 9-9. Pero kung titignan mo yung mga tinalo niya, 'di ba? Nabanggit ko na to before pero babanggitin ko na lang ulit. Mga kampiyon lalo na yung Isa Buhay 2024. 'Di ba? Isa Buhay 2024, Vuelta Balentong, yung laban niya kay J Black, 'di ba? So, yun yung nagiging basis ko, guys. Kaya hindi ko nakikita on paper, ulitin ko sa inyo, on paper, hindi ko nakikita na madodominate ni Shay ito. Kasi knowing Slack 1, mas nanggigigil siya mas lumalabas yung pen game niya, mas nagiging epektibo siya, mas nagiging relevant siya kapag yung mga kalaban niya may mga titulo. So, ganun ko nakikita tong match-up na to. Kaya, uulitin ko lang, hindi ko nakikita to na madodominate ni Shay. So, yun. Going back, kalaban niya ng Isa Buhay 2024, first round Class G. Which is, maraming nag-predict na matatalo lang si Slack 1, madodominate ni Class G. Which is, kung titignan mo naman, si Class G,
champion siya. Siya yung unang champion ng pedestal. 'Di ba? Pero anong nangyari? Dinominate ni Slackwan yon. Second round, tangin ng bigat na pangalan, guys. Raffian. Hindi man ganun kaputok yung pangalan ni Raffian that time, pero sa mga nakasubaybay kay Raffian, sa mga nakapanood sa kanya, especially sa Kumugan Season 2, yung kalaban niya si Zaki sa finals, may masasabi nyo na hindi na rookie yung Raffian, guys, nung time na yun. 'Di ba? So, ano ba si Raffian? Champion siya ng 1-up. Unang-unang 1-up. So, si Slackwan, tangina, marami rin nagsabi na, ano na yun, parang Raffian versus GL na daw yun. Diba? Madodominate doon ni Raffian yung bracket. Pero anong ginawa ni Slackwan? Puta, ginulat niya rin yung TIU pa yun eh. Tangina, nandun ako noon. TIU, pinapanood ko yun. Tangina, ginulat niya yung buong TIU. Diba? Tas going back, Vuelta Balentong, sa pagkakalam ko, nagkaroon ako ng prediction doon at ang pinili ko si Slackwan. Pinili ko si Slackwan sa prediction video ko na yun. Pero hindi ata sa page, dito sa YouTube channel ko, kundi ako nagkakamali. Pinili ko doon si Slackwan. Since si J Black, yun pa rin yung reference ko. Pag may mga titulo yung kalaban ni Slack, mas nagigigil siya, mas naging relevant siya, mas naging epektibo yung mga angulo, mga reference na ginagamit niya. So, yun. Hindi ako nagkamali, panalo si Slackwan doon. Syempre, hindi rin naman ata naging ganun kalinis yung performance ni J Black doon. Pero regardless, Slackwan won that battle. So, ganun ko siya nakikita, which is siya ang 2018 isa buhay champ. At yun pa rin yung reference ko na syempre pag si Slackwan may mga titulo yung kalaban niya, mas gigil siya. So ganun ko siya nakikita. Okay, kaya ulitin ko lang, gaya ng sinabi ko sa inyo sa umpisa, I'll pick Shea dito, pero sa tingin ko dikit, on paper dikit. 'Di ba? Sabi ko nga, if ever manalo si Slackwan sa matchup na to, walang hindi ako magugulat eh. Pero kung si Shea, okay lang naman. Expected na yan. Pero pag si Slackwan nanalo, para sa akin, in my own opinion, hindi ako magugulat na kaya niya matalo si Shea. Parang ganun. So, sana naintindihan nyo. And, ayun, bago tayo mag-start, alam ko naman na si Shea yung panalo dito. So, ang gusto ko lang makita kung ano yung naging performance ni Slackwan sa battle na to. Mali ba yung naging preparedness niya? Mali ba yung naging preparedness niya? Mali ba yung mga angle? Naging irrelevant ba siya? So, yun yung gusto ko malaman eh. Si Shea naman, I think no question about Shea na eh. Kasi kaya niyang alam mo yun, kaya niya maging effective yung mga hindi effective. 'Di ba nga, kung nakasubaybay rin kayo sa akin, guys, nasabi ko rin sa performance si Shea na ayoko siyang ma-review before. Yung mga nagre-request dati na i-review mo yung mga battle ni Shea, to be honest, hindi ko siya gustong ma-review kasi nga, para sa akin, ang boring ni Shea. 'Di ba? That time, ang boring ni Shea, parang ang tagal ang haba ng setup, tapos pinaka-punchline, parang magko-question mark kayo na anong connect nun, ganon. Pero netong nakaraan, na-appreciate ko si Shea, matira mayaman ata nag-start. Basta may isang battle si Shea na nagustuhan ko. Yung battle ni Sinyo tsaka ni Shea, hindi ko pa siya trip nun. I'll be honest with you guys, hindi ko pa siya trip nun. Parang ang sayang ng minuto ko kay Shea, ganyan. Pero lately, sa pagkakalam ko, laban niya kay basta Matira Mayaman na PSP. Doon ko na-appreciate si Shea, lalo na yung laban niya kay Six. Parang, ang angas na ni Shea dito. So, simula nun, sobrang exciting na panoorin ni Shea. So, kahit ngayon, gagaya nga sabi ko na sa inyo, kahit irrelevant, nagiging effective eh. Diba? So, yung matchup na to,
deserve niya yung pagiging main event para sa akin. So yun, I'm just explaining myself, my preferences, and the thing is anong outcome ng battle, which is alam natin na panalo si Shea, pero ang ibig ko sabihin, anong outcome ng performance ng dalawa? Na-dominate ba ni Shea? Nagkaroon ba ng stutters joke si Slack 1? Irrelevant ba siya? Relevant ba si Shea? Yun yung mga question eh. So, yun lang. So, game. Tig-2 minuto dapat, pero 7. Sorry kung natagalan, pero gusto ko lang makita or ma-share sa inyo kung gaano ako ka broad sa matchup na to. 'Di ba? Kasi marami nagsasabi na Shea yan, matik yan Shea. Pero pag tinanong mo naman kung bakit, wala namang isasagot. Pero ako, na-explain ko naman sa inyo na Shea ito. Sa preference ko Shea ito, pero hindi nga ganun ka layo yung agwat. So, yun, in-explain ko naman sa inyo. So, game. Ang hurado natin para sa Suboy. Game. 2026 battle. Pakinggan natin. Unang banat zone 22. Shea. Sama ng ugali ni Arik? Gusto ka talagang ipapatay? Imagine nyo, squatting sa zoning nilagay. May laksa pangalan tong squatter. Pero malas ni tanga. Minsan lang makapasok ng quarter, papalayasin ko pa. Quarter. Tignan nyo, pinapawisan na. Halatadong kabado. Amoy basahan na, hindi ko pa nilalampaso. Sa sobrang baho mo, yung mga tao, di ganado magpapik. Paano? Naliligo lang to tuwing nananalo si Bagsik. Buti pa yung bago mong grupo. Fresh. VIP. Ha? Ano meron? Slack 1? VIP? Ang dami kong question. Una, ba't yung music video nyong sa bar ang location, patay ang aircon? Ano ba yung VIP, ha? Very squatter person? Nag-check ako ng comment section. Kala ko yung top comment, mag-like nito, yayaman. Hindi! Yung top comment, like kung maasim si Slack 1. At doon ko na-realize, damn, ganun kaasim si Slack 1. Mas pinili ng tao i-like yun kesa yumaman. Pero sumagot siya. Sabi, yung mga bashers ko, puro mga Bisayang nagko-commute. Lo, sino ka? Porket nagdadrive ka ng auto na pinapasabog sa pelikula, yun mo na. Kago. Gets, rebat lang sa bashers. Kago. Pero di ko trip panlalait mong yan. Kasi yung kotse mo, 2004 Honda Jazz na second hand. Kaya ang hirap sakyan. Porket may oras kami mambash, nagko-commute na. Rapper na tanga! Sa sobrang pulube, di naisip na baka may driver yung iba. Hindi ko to minamata para iparating na ako'y mayaman o popular. Nire-real talk ko tong squatting para matutong lumugar. Kasi nakapag ibang bansa lang, nakarating lang ng ibang bansa, pag uwi sa Pinas, ang dami ng reklamo. Well, ako rin naman. Kaso, hindi ako squatter na pabigat sa bansa ko. Tsaka nakapunta ka lang ng Taiwan dahil sa isang illegal na trabaho. Ako, bukas kung trip ko mag-ramen sa Japan, magagawa ko. Yun ba, magagawa mo? Paano? Literally, wala tong financial literacy. Sa laban nila ni Mandabi, yung TFP na bili ng mags, walang itinabi. Ba't nga ba magsesave kung may magsesave? There's no consequence for his irresponsibility. Kasi tong putang inang pangit na panahon ng pulubi na to, 4-piece beneficiary. Napakaganda ng layunin ng 4-piece. Tumulong sa kababayan natin. Kasi yung iba ayaw tulungan sarili. Tanga na, guys baka sabihin nyo, pinapanood ko lang, wala akong nagiging komento sa mga verses ni Shea.
don't get me wrong pero ang sarap kasing tuloy-tuloyin lang si Shea eh. Diba? Parang ayoko munang mabitin. Ayoko munang andun na yung momentum eh. Kumbaga yung tenga ko nakaset na sa mga next lines agad ni Shea. So ako personally ayoko muna siyang bitinin. Gusto ko pakinggan ko muna siya buong round. Pero titignan natin, 'di ba? Nag-pause lang ako ngayon kasi yun nga, parang ilang minuto na. 2 minutes may na or 3 minutes may na yung round ni Shea, wala pa rin akong reaction, 'di ba? So, yun lang, gusto ko lang iklaro sa inyo kasi baka sinasabi niyo na di naman naiintindihan or something kasi marami akong ganung comment na nababasa. So, hindi ganoon 'yon, guys. Iba kasi yung nakuha mo na yung momentum sa panonood eh. Ayaw mo nang mabitin eh. Kumbaga parang parang sa movie. Diba? Parang sa movie. Andun na tayo sa labanan. Like sabihin natin andun na lumanding na si Thor sa Wakanda. 'Di ba? Andun na maganda na 'yun eh. Tapos ipopost mo pa ba 'yun? Iihi ka pa ba? 'Di ba? Titiisin mo yung ihi mo eh. Puta, matapos lang yung scene na 'yun eh. So ganun ko siya na-appreciate. So, pasensya na kung wala mo ng komento. Gusto mo na siyang patapusin. Okay? Iniipon ko naman yun sa isip ko. Beneficiary! Napakaganda ng layunin ng 4-piece. Tumulong sa kababayan natin. Kaso yung iba ayaw tulungan sarili. Sinasayang ambag natin. Tangina, nagkaroon ka ng extra kita, hindi mo pinaikot, mags inuna. Paano aabante ang gulong ng palad mo? Hindi ito mabigat ka sa bayan. Pabigat ka sa bayan to. Akala ko sa bahay. Boy, squatting, wag mong sinasayang. Tax na binabayad ko! Kasi sa mga tulad nito, pinag-iingat ang taong bayan pag malapit na Disyembre. Kung saan may sunog, andun siya kahit hindi siya residente. Yung iba dyan, nagnanakaw ng linya. Ito, ibang klaseng peste. Nagnanakaw ng linya, nagnanakaw ng linya ng kuryente. Tapos ang baho mo pa kaya di ka nilalapitan ng swerte. Nung bata ka ba, sa ilalim ka na kilikili hinihele? Bahong angle na naman. Walang kwenta, mababaw. Taka! Tinatawag kitang mabaho palagi kasi yung squatter mong ugali umaalingasaw! Kasi lahat ng mga mini-meet up niyan sa buy and sell, ini-scam niya palagi. Kulang yung dinadalang pera kasi pag daw ando na sila, wala nang magagawa yung may-ari. Tangina. Ano ba yan? Ano ba feeling mo sa Kwan? You won pag meron kang naiisahan? Tapos, pero hindi daw siya proud sa nakaraan. So ano gusto mong palabasin? Hindi ka, sa nakaraan ka lang hindi proud? Dapat sa kasalukuyan din. Kasi hanggang ngayon, isa ka pa rin squatter na tipikal, na may ugaling kriminal, kinakain ng gagaling sa gawaing iligal. Kasi ano nagbago? Kakakulong mo lang recently. May street cred na siya. Paniskara, fiam, pinadala ka lang ng baras, siya behind bars, pinadala. Paano nagbenta ng illegal na SIM card? Petty crime lang, no? Walang dapat ipag-alala. Ulul, ikaw supplier ng mga scammer, kaya nakakapang-scam sila. Alam mo kung saan ginagamit yun? To sa TV Patrol, feeling mo malinis konsensya mo? Hindi ko alam to Hoy, hindi ka lang seller ng illegal na SIM, boy. Future ng iba binibenta mo. Yung mga suki mo, may mga biktimang nagbiktina kasi sa bangko walang natira. Slack, ang dami namang hassle na iba. Ba't pinipili mo maging hassle sa iba? Nice. Tangina neto, walang konsensya, tangina neto. Ang matindi pa dyan, kapwa niya nasa ghetto ang binibiktima niyan. Sabay, ghetto made me do it! Ang ina, nananahimik yung kahirapan, sinisisi mo. Mahiya ka, gago. Alam mo, feeling na mahirap, pero pinipili mo pa rin maging pahirap sa tao. Ghetto made you do what? Yung mga nakawan ulit, yung mga ninakawan na ng gobyerno? Ghetto made you do what?
Yung mga mahihirap pa sa nag-aagawan mo pa ng keso? Geto made you do what? Tangina neto, huwag kang paawa sa kwento. Mga sarili mong desisyon ang rason ba't hanggang ngayon andiyan ka sa geto. Okay. So, isa-isain natin pero mabilis lang. Mga anggulo ni Shay dito kay Slack. Doon yung squatting. 'Di ba? Tapos VIP. Tapos maasim. Tapos actually yun parang parang pinalawak ni Shay yung angulo na squatting, 'di ba? Squatting, ang dami niyang naging naging punchline doon sa squatter. Tapos yung VIP, yung grupo niya, 'di ba? Hindi naman dinamay ni Shay yung dalawa. 'Di ba? Ang VIP si MZ at si Vicente. 'Di ba? Di naman niya nadamay 'yon. Natawa lang ako dun sa kung maasim si Slack 1, tapos may dinugtungan niya pa ng next na linya na mas gusto pa mas nilike pa nila yun kaysa yumaman, something ganyan, 'di ba? Tapos punto, 'di ba? Wala nga masyadong sarcasm si Shay dito, which is para sa akin ayun yung pinaka masasabi kong strength ni Shay, yung sarcasm, pero hindi niya masyadong napa-highlight yung sarcastic niya or sarcasm niya. Ang pinaka niya dito, yung angulo nga about sa squatting, sa VIP, yung music video, yung sasakyan na pinapasabog sa pelikula, tangina no, grabe. Tapos kung gusto ko mag-ramen, kaya kong pumunta ng Japan, tangina, parang minaliit niya si Slacon sa na yun, sa schema na yun, 'di ba? Na ikaw nakapunta ka lang ng Taiwan, 'di ba? Marami ka ng problema agad sa Pilipinas. Ganun yung parang ang ginagawa ni Shay dito, hindi niya inaatake si Slack 1 sa physical. Inaatake niya sa mental 'Di ba? Internally niya inaatake si Slack 1. Actually nasaktan ako dun sa yung kung gusto kong kumain ng ramen, kaya kong mag-Japan kinabukasan, something, 'di ba? Na parang tangina, ang sakit nito magsalita. Parang grabe naman yung pagmamalit mo sa akin. Parang ganun. Tangina, tumagos sa akin yun kahit hindi ako yung sinasabihan ni Shay doon. 'Di ba? Tapos yun, yung mga punto na Geto made you do what? 'Di ba? Yun, isang solidong Shay yun nakita ko. Siguro yung pagiging sarcastic lang, yung sarcasm na estilo, yun lang yung sigurong hindi ko nakita dito kasi more on angulo siya, stretch angulo, pero relevant pa rin, effective pa rin, tapos punto. Okay, so that's round 1 of Shay. So round 1 ni Slack, check natin kung kaya niyang pantayan yung ganung performance ni Shay. Game. Ang rason ba't hanggang ngayon andiyan ka sa geto. Time. Slack, wag mo akong biguin. Game. Ang haba ng round niya, putang ina. Si Idol nagpapatunay sa akin na hindi lahat ng may pera mabango ang hininga. Game! Slack 1 nagbabalik sa isa buhay! Uy, may boses. Okay lang yun. Slack 1 nagbabalik sa isa buhay! Boss, salamat sa imbita. Kalabang ko ngayon, si Shay, yung tao na pinupulso nila. Aminado, tagahanga mo rin ako. At hindi na yon mag-iiba. Pero bago mo ako ipuutang ngayong gabi, tangina mo, isisinyo na kita! Dito, game! Game! Alam mo kung bakit galit si Sinyo sa'yo? Kasi hindi mo daw siya binoboto. Paano? Magja-judge na lang, tanga-tanga pa. Una sa lahat, Idol, ang standing mo nun, 2-10. Anong karapatan mong mag-judge ng laban, tangina mong malaking mata?
Ang tagal-tagal mo na sa eksena. Paingot-ingot ka pa rin. Hirap sa pag-judge ng battle pero pang nang-judge ng tao, ang galing-galing. Ano yan? Naalala mo to? Hindi ka mahirap kalaban. Mahirap ka lang. Boom. Puta, pati ako nasaktan eh. Hindi ka mahirap kalaban, mahirap ka lang. Sa bagay, network nga daw namin, kwintas na lang eh. Ngayon talaga sa puntong to, napapaisip na ako ano ba talaga babago sa buhay ko. Ang magkampiyon ba sa isa buhay o makablot ko yung kwintas mo? Kasi, no bearing na to! Puta, kung magiging boxing yung laban, puta, dapat tumaob ka. Tipong ibibigay lahat, pati buhay, nakapusta. Pero kung magiging dikit yung laban, alam na saan to mapupunta. Dahil hindi ako mananalo kung hindi kita mababaril. Tangina mo, idol, salamat sa main event. Main event na hindi pinag-isipan. Tanginang yan. Yung mga bumili ng ticket tuloy, oh, puta, parang mga napipilitan. Pero kahit mag-uwian, bitbit ko aking pandiinan. Wala dyan sa taas o sa baba ng poster ang pangalan ng mahalaga kung sinong maguguhitan. Sino dito nakakaalam ng superstar status? O yung star power? Yun yung meron siya na wala ako. Yung tipong sabihin lang niya, ang baho mo, maghihiyawan na lahat. Eh paano kaya kapag si Batang Rebelde magsasabi nun? Tingin nyo, meron kaya magre-react? Ganon ka-unfair kung mga putang inang nagtatago sa likod ng kanilang mga estado na kung usapan lang ay lirikalan, mahihirapan tong manalo sa mga bago. Para mapagtakpan yung pagiging talunan, ginawa niya yung paraan, gumawa siya ng paraan maging kampyon. Oo, sumali siya ng isa buhay kung saan puro bago yung andon. Biruin mo, Abra, Sheye, puta lahat ng naiwan sa bracket, puta. Para mong sinalang yung nagwawalang M-site sa loob ng langit lupa. Okay lang ina, aminin lang natin. Yung Sheye noon tsaka Sheye ngayon, hindi na magkapareho. Oo, wala ka na sa dati mong korte, idol, na parang An Mateo. Uy. Gano'n ba? Uy. Kasi bawat palakpak, sigawan, lahat na lang yun ay para sa nostalgia, hindi na para sa kaharap ko ngayong gabi. Kahit ngalingan tumatak, idol, wala ka. Pero okay lang kasi pinapasaya mo yung mga batang kami. Kaso sino ba naman ako? Slack one. Putangin ng slack to. Puro kayabangan. Kung sa bagay, paano mo nga naman malalaman, eh nung gumagawa ako ng pangalan, andun ka sa matira mayaman. Oo, Don, nanalo siya kay Saito, nanalo siya kay Default, at sa semis, dun siya nakangkong. Default. O ba't nung mga kakompetisyon mo na yung mga kasali, ba't hindi ka nagkampiyon? Tapos naggambak siya sa flip-top, pagkatapos siya sa PSP ma-X, at yung tumalo lang sa kanya dito, kapwa ako nalaglag lang ng semis. Tignan mo yung gap. Hindi po pwedeng masakit ka lang magsalita. TJ. Kahit baster ganyan. Ang pinagkaiba lang yung sa'yo, tinutugma mo. Kilala mo si Kuko, yung nagdodota, kayang-kaya yung ginagawa mo. Kaya kapag usapan na ay tournament, hindi porket top dog lamang. At hindi ka magaling mag-flip top, idol, nagka-trash talk ka lang. Kung pinag-champion ka yan, pues ikaw yung malaking patunay. Kung ba't akala ng mga anonymous sa Facebook kaya nila magkampiyon sa isa buhay. Speaking of champion sa isa buhay, champion, yung 100K, pinag-giveaway nung nag-champion. Kay Bagsik naman, pinakamaraming like na hate comment, bibigyan niya daw ng 10K. Tangina, mga kababayan, nakakalungkot. Pero hanggang ganito na lang ba talaga tayo? Habang buhay magpapauto sa mga taong gagamit ng pera para manalo? Pero putang ina, wala akong magagawa, may pera siya. Kami kinakapos, pero mas pipiliin kong paulit-ulit isin yung proseso hanggang sa makatagos at balang araw maging ehemplo na parang Omar to High Minds, Sinyo to Real Jokes, na sa pagsisikap merong napala, galing sa babati nila, sa pagsisikap merong napala, galing babati nila. Na malaman mo sa pag-angat ng tao nang nanggagaling sa wala, putang ina, bracketing pa lang ng turna. Boss, alam kong gusto mo akong ipatumba. Kasi lagi mong pinagdududahan yung paraan kung paano ako dumigma. Pero kahit ganun ka, deep inside alam kong sa akin bilib ka. Kasi yung chance na matalo siya, sa akin napunta. Intindi ko kayo lahat. Ay, ultimo ako tumitindig din ng balahibo pag may parating kang laban. Tipong nakikil yung inner child, mas lalo pang ginaganahan. Dahil ang panoorin ang isang Sheye sa amin ay karangalan. Pero ang matalo ka sa isang slakwan ay makasaysayan. Kaya ilatag mo na lahat, idol. Sa Facebook, lahat ng issue ko andun. Bukod doon, pakita mo naman sa amin ano pang kayang gawin ng kampiyon.
Okay. Parehas silang mahaba yung oras. Pero yung content doon nagkakaroon ng konting difference. 'Di ba? Si Slack 1, pinakita niya sa atin yung pagiging well-rounded niya. No doubt, guys. No doubt, Slack 1 showed different elements. Andun yung technical, andun yung comedy, 'di ba? Andun yung pagkakaroon niya ng actually yung fake joke hindi naging ganoon ka-effective, 'di ba? Selfie bars, andun, umpisa pa lang may selfie bars na sa ganitong quarters at kay Shea mo ipaparinig yon. Sa tingin ko malaking sugal yon na kailangan kasi umpisa pa lang makuha mo na kagad yung momentum kapag si Shea yung kalaban. Sa tingin ko lang. Ngayon Shea ngayon. Tapos sa tingin ko yung mga banat ni Slack okay naman siya. Pero andun din yung time na andun din yung mga verses ni Slack 1 na paano ko ba siya sabihin? Hindi ko alam kung paano ko siya sabihin sa inyo. Pero may mga verses si Slack 1 na nagpapalakas pa kay Shea. Ganon, parang ganon. Tulad nung yung karangalan ka mapanood, parang idol kita, ganyan. Tapos, yung paano ka masusulatan kasi nasa PSP ka. So, andun yung andun yung sa mga, kung hihimayin mo yung mga lines ni Slack, andun yung makikita mo at some point na malaki yung respeto niya kay Shea, iniidolo niya si Shea. 'Di ba? Ganun ganun ko nakikita na kumbaga tinutulungan pa ni Slack 1 na mas lumakas si Shea sa mga verses niya, hindi niya pinapahina. 'Di ba? Unlike yung Apex versus Sixth Threat. 'Di ba? Isa sa alam naman na di ko alam pero hindi ko alam kung saan ko siya napakinggan or narinig, pero isa rin sa mga hinahangaan ni Sixth Threat si Apex, 'di ba? Pero nung time na 'yon, hindi niya pinakita na idolo niya or hinahangaan niya si Apex, 'di ba? Dinurog niya 'yon. Tangina, walang pagpapakita ng mercy. Ganon. So ganun yung ina-expect ko sana na na more on attack si Slack 1 dito. So ayun, parehas mahaba yung oras, hindi na natin kailangan mag-cut off doon. As whole na yon para sa akin. Mas sabihin natin mas direkta umatake si Shea. Wala siyang si Shea di ko napansin na may mga selfie bar siya dito. Kung meron man siguro bihira. Si Slack 1 kasi yun agad yung first 4 bars niya. May agad selfie bars agad. Tapos although nakuha niya yung momentum sa mga pagpapatawa, pero hindi siya totally kayang mag-dominate. 'Di ba? Nagpakita ng iba't ibang elements din si Slack. Yun nga, yung mga punto, yung mga technical, yung mga jokes. Diba? Pero I think, yung punto, yung pagkakaroon ng technical na performance ni Shea, yung iba't ibang laro niya, sa tingin ko, mas matatag yun Mas matatag yun, guys. So, ayun, sa unang ikot, siguro, bibigay ko ng konting-konti kay Shea sa rason na mas mabilis maipatama ni Shea yung mga punches niya para kay Slack, unlike si Slack na medyo mahaba yung setup, tapos pagdating ng punchline hindi nagiging ganun ka worth it. So that's the simplest explanation, pero I think na I did explain yung both round 1. Okay? So round 1 Shea 9-8. Round 2. Game. First minute, drama. Second minute, drama.
Last minute, drama pa rin. Tanginan to, iyak ng iyak, kaya pala nagsalamin. Tsaka wag mo pinapansin yung 10K na pinamigay ko. Eh nung pinost ko yung winner, nag-message ka dun sa kanya, sabi mo, Pepito, my friend. Galit ka lang kasi yung 10K hindi sa'yo sinend. Naiinggit ang puta. Pipito, my friend. Kion Gabriel, a.k.a. Slakwan, alias na bigay ng OG niya sa gang, na ang meaning sa lahat, original si Kion. So, sa'yo kinopya si Adan? Ikaw original sa lahat? Baka sa panaginip. Original alias mo nga di ikaw nakaisip. Parang mga bars mo. Oops! Ghostwriting na naman ang tema. Alam mo ba't consistent na angle sa'yo to? Kasi inconsistent ka, Repa. Pag walang battle mga 3GS, bumabars. Pag meron, tatanga-tanga. O di ba? Parang bahay ng squatter na may aircon. Nakakapagtaka. Yung mga reference niya, yung steam engine, I turn pressure into power ng pagbibida. Yun, kanya yun, kasi dati sa release siya nakatira. Eh yung Atlas, Supernova, yung Glass Prism, yun ang hirap tanggapin. Kasi tignan niyo nga ang mukha niyan, mukha bang tumitingin yan sa salamin. Oh, yun mo, yung forma, rebat na. Ano sasabihin mo? Dumedepende ka sa kalaban, pag mahina, hindi ka ginaganahan. Eh ba't nung kinakasa sa'yo ni Arik si Cripply, pilit mong iniiwasan? Hindi mo pwedeng sabihang mahina si Kalbo. Kasi sa podcast, umamin ka, gago. Sabi niya, sabi ko kay boss, kay Kairam na lang ilaban. Kasi ang lakas ni Cripply, mababadibag niya ako. Nangyari, asa na yung gangsta na may grit at tapang? Out for blood, astahan, pero yung creep, iniwasan? Alam nyo ba't bigla siyang nawala yung poise? Tikong bibig biglaan. Kasi nung time na yon, si Poison at Lip may sarili ding laban. Speaking of team pinsan, pag nanood kayo ng battle reviews nila, mahahalata nyo sa kilos niya. Na pag bars na ang binibreakdown, hindi niya ma-digest. Kaya pagkain na lang ang input niya. Nagpupuno ng bibig para excuse pag magbibigay ng food for thought ang kumag na to. Nagmamadaling mamulutan kasi mabagal pumikap. Wala kasing mapupulot sa'yo. Pero nag-anime bars ka na. Sinulatan ni Poison. As promised, dun pa siya nakatira. Nangako sila na tutulungan nila ang isa't isa habang nanonood ng Boku no Pico sa sofa. Oh, nag-anime bars ka na? Fan ka na ng anime, tol? Yung power of friendship, yun yung source mo ng galing? Oh, kala ko ba anime fan ka na? Try mo naman mag-solo leveling. Hindi, nagpaparinig lang daw ng lines kila Bes para i-test kung ma-e-elib sila. Kasalanan niya ba kung yung ibang 3GS nagsasuggest ng edits nila? Nagsasuggest ng angles, ng rhymes, ng metaphor, ng mga papalitan. Sasabihin hindi nagsusulatan? Parang sinabi mo na rin na hindi kinantot ni Poison yung asawa mo kasi naka-condom naman. Ops, mali. Ba't ko yun nasabi? Sorry na pare, wala kasi akong 3GS na taga-edit, kaya nasali. Oh, ngayon alam nyo na ba't sila magkakatunog. Kasi sa mga linya nila, sila rin ang nagbabantay. Except sa laban nito kay Raffian, kasi yung mga sandata niya doon, si Blacksmith nagpanday. Tangina sa akin, di ka papantay. Galing ako sa era na pag may nakialam sa linya, hindi kaya ng pride namin. Kaya kung itatama mo yung mga sulat at punches ko, aabutin ka ng right sa akin. Kaya nga unique ang batch 0. At nagsilbing standards na mga to. Kasi nag-ambag kami dito. Nag-ambagan lang kayo. Kaya nga standard lang ang mga fan na to. Kumbaga basic bitches ng liga. Pero balita ako sa laglagan, yung mga laban freestyle, hindi ba?
Eh, ba't dito? Pag nakakalimot ka, hindi ka maka-freestyle ng linya. Ano ba yun naman, pati ba naman freestyle skills mo? Ghost, hindi nagpapakita. Ako, pag nakakalimot, nafi-freestyle habang inaalala. Kaya yung time ko, nadadagdagan. Ito, pag nakakalimot, wala na. Nagtatime na lang. Ang hirap talaga pagka yung letra hindi galing sa loob mo. Madali mong makalimutan. Nabubulunan. Ganun talaga pag may something foreign sa lalamunan. Pero bumatel yan. Laban sa isang FEMC. Freestyle. Nung una, ang kulit. Kaso kinalaunan, puro na rape joke nung wala na siyang maspit. Kala ko, squatter lang ang nire-represent. Repin women din pala. Nireveal ng freestyle yung tunay na nasa isip mo, tanga! Nagsishare ka pa sa Facebook ng mga sex scandal? Tang-ina ka! Sineshare yun ni Bobo habang cover photo yung mag-ina niya. Lord, mag-call out po ba ng mga manyakol na Tangina. panadyakulang calling ko sa eksena? Durog Ito na. po, may Gabriel sa pangalan pero kalaban ng Gabriela. Kaya nga to gumagamit ng ghostwriter kasi basura mag-isip. Di na ako nagulat sa mga lumabas ng kusa sa bibig. Ngayon kahit subukan pang lumuhod dyan o umiyak ka sa sahig, di mo na kami makukuhang makinig. Wala kaming respeto sa mga putang inang rapper na nuknokan ng manyak na hindi sumusulat ng urig. Classic Shay ito ah. Okay, round 2 ni Shay. Actually ganun pa rin naman. Wala naman masyadong changes. Technical at punto pa rin naman yung naging approach ni Shay dito. So, ayun, wala naman masyadong bago kasi sinasabi ko naman sa inyo, 'di ba, kapag may konting changes sa rounds, 'di ba, na magkaiba yung atake sa round 1 at magkaiba yung atake sa round 2, nag-focus sa ganito sa round 1, nag-focus naman ng ganito sa round 2. So, na sinasabi ko naman sa inyo kapag ganyan yung feelings, 'di ba? Ganun yung pakiramdam ko sa rounds 1 and 2. Ngayon, sa tingin ko 1 and 2 ni Shay parehas na ganun yung pinakita niya. Na wala pa rin naman hindi pa rin naman masyadong nag-rely or nag-focus si Shay sa comedy. Pero yung mga sa early part siguro may naulit na angulo about dun sa squatting. Pero the rest, feeling ko the same naman the same approach naman, the same kind of construction, the same kind of content. 'Di ba? Ganon. So, hindi humina, hindi lumakas. The same lang. Okay? So, ganun ko lang masasabi or ma-explain, mabibigyan ng hatol yung round 2 ni Shay. Okay? So, ito yung chance ni Slack para mapakita niya na mas lumakas siya. So, tignan natin. Sige na, idol. Game. Idol. Nauna ka na. Masasabi ni Saito, maraming naunang tanga. Pati yung pag-share ng skandal, puta, sinisita. Bakit naman si Boss Arik nag-share din, hindi mo ginaganyan? Namimili ang puta. Okay lang. Round 2 game! Game! Shoutout kay Six Threat. Umabot ka sa round 2 kasi tinalo mo si... Inang-ina, sinong tinalo mo? Bagsik! Hindi ako nanonood ng live ng laban niyo Pero ang sabi, classic na Shay daw yung lumabas. Classic na Shay. Tangina, baka nakakalimutan nyo lahat ng lumalabang kay Bagsik lumalakas. Shay versus Bagsik ang puta! Kukulangin yung bingo card kung magtatantos tayo sa dami ng malos. From lumang talunan to bagong talunan, ang ina, passing of the torch. Tapos sasabihin nyo, lugi ako sa kanya sa experience. Natural, baluga. Experience lang talaga mayayabang na ito sa akin sa dami ng mga talo mong nakuha. Hoy! Tukiningin na mo, nakita ko si Bagsik, binigyan mo ng 1K Sa akin, di mo ba gagawin yan? Ilabas mo na. Gago. Wala, gara, namimili ka pala ng aabutan. Pero okay lang. Sangayon pa rin ako sa'yo. Alam mo, tingin ko, mali si Bagsik dun Yung sasabihin niyan tinalo ka ni EJ Power, sablay yun. Paano talo? Di ba pangalan mo yung sinisigaw ng tao? Sabi mo? Paano talo? Kitang-kita naman na 5-0 yung boto ng hurado. Paano
talo. Eh baka nalito lang si Bagsik. Binago-bago kasi ni boss. Ang ginawa niya, tag 5-0 ka, talo ka. Tangina, idol, ang gara mo, iyain ka wala. Anong magagawa natin? 5-0 eh. Pag talo na, talo na. Hindi yung inaano mo pa yung mga Diyos. Yung mga squatter na tinalo ko sa buhay. Yung mga bumasi kung sino mas dark, si plasmang tanga. Patay. Ito yung exciting part. E binrake it down. AJ Power daw, all 3 rounds. Patay. Luning tanga. Apok tanga. Tanginang yan. Sinisisi na lang sa hurado kasi yung pagiging talunan, hindi niya mayakap. Wala namang nagnakaw ng panalo mo, idol eh. Sadyang hindi lang nila mahanap. Tapos veteranong tinatawag. Tangina, wala akong pake. Kahit bumalik pa ngayong gabi yung Shea pang B-side. Dahil mga bara ko ay para kang binangga ng full charge na e-bike. Kala ko ba eh? Parang binangga ng full charge na e-bike. Parang narinig ko na yun. Sino nang gumamit ng linya na yun, guys? Nakalimutan ko pero narinig ko na yun at some point. Ako ba ito yung God pagdating sa pagsasalita ng masakit? Eh ba't nung nakakita ka ng taong mas kupal sa'yo, biglang kakabyo kang mabait? Ha? Pero putang ina, pare-pareho lang kayong tatlo. EJ Power, Shea at Bagsik. Mga palaging nang dadamay para magtulong astig. Gusto mong maging astig? Eto gawin mo! Magagandang katangian ko naman ang banggitin mo! Hindi mo magagawa yun kasi wala ako noon. Ha? Pero mas walang ganun si EJ Power. Tangina ka? Ikaw masasabi ko sa'yo, tol, wala ka talagang puso na rapper. Sinong gagawang iisip na ilagay yung bata sa washing machine na hindi man lang nilalagay sa dryer? Eh kung magkasipon yun doon. Pero joke lang. Ayun naman, biro-biro lang. Pagkatapos siyang durugin nung nagbubuhat ng barbell, kumuha ng gym bigla. Di ba franchise ka ng PST? Oh, hindi ako nag-joke. Yung franchise mo yung nawala. Ano? Tangina mo, hindi mo yun inasahan. Parang anigmang nag-i-scatter. Paano mo ako tatalunin? Lagi kang naiisan kapag ang kaharap mo scammer. Tangina mo ka? Karma yan. Sa lahat ng mga idinadamay mo sa laban. Ukinang inan to, ang lakas ng distract. Nanay niya, pati nanay pa ni Abra tinamaan. Nagpo-promote ka ng Honor of Kings, ayun na di hamak na laro lang, pero yung galawan di pang king, hindi pa binigyang honor yung magulang. Kupal! Balo! Tangina kahit sa gaming pa, yung Honor of Kings na yan, nung nagsisimula yan, sila Doggy halos madurog namin. O hindi kami nanalo, pero kung totoo namin yung practice, tingin ko kaya namin silang mamain. Pero yung punto na makalaban sila, ibig sabihin sasabay yung laro namin. Curious tuloy ako. Doggy! Sa battle rap kaya, makakasabay kaya sa akin? Mga ano to, mga linya ni Shea to. 'Di ba? Yung Glock 9 sa battle rap kaya makakasabay ka sa akin. May mga ganun linya ni Shea yung mga 'yan. Ganun nga, di ba? Ayun. Mga kinalaman. Tapos hahamunin pa si Glock 9 at Eminem. Oh, diba? Eng nga na Lodi. Itanginan to, hindi nga to nakatagos to sa prime na Daddy Jogi. Ano, gagamitin mo mga issue ko? Wag na! Ako na mismo gagawa nun! Tangina, hindi mo ko kailangan ni Batibag Idol. May sarili akong kabakong. Kaya kung matalo ako ngayong gabi, wala akong pake. Dahil itong battle rap laro lang. At kung hindi man ako iboto ng mga judge, tangina, magkano lang ba magpakulam? Magkano lang ba pakulam? Judge, tangina, magkano lang ba magpakulam? Okay, ito. Exciting to. Sabi ko kanina, napapansin ko naman kapag may konting pag-click, paglakas ng enerhiya per round. So, round 1 and 2 ni Shea sa tingin ko, parehas lang. Rounds 1 and 2 ni Slack 1, magkaiba. Okay? Yung round 1 ni Slack, masasabi ko na masasabi ko na parang flat, 'di ba? Parang flat siya, hindi masyadong tumatama, may mga selfie bars, although well-rounded naman yung atake niya, pero hindi nga ganun ka-direct. Mahaba yung setup, hindi ganun ka-worth it yung punchline. So yun yung mga nakikita ko. Unlike kay Shea that time, direkta yung mga atake talaga eh. Feeling ko sa setup pa lang andun agad yung punches, tapos pagdating sa pinaka punches
mararamdaman mo na mas mabigat talaga. Gets? Round 2, ganun pa rin yung performance ni Shea. 'Di ba? Hindi humina, hindi lumakas. Andun pa rin sa point na pumupunto pa rin, technical pa rin, may mga direct pa rin na punchline for Slack 1, mahaba man yung setup, pero masasabi mo na worth it yung pinaka fourth. Ganon. Slack 1 sa round 2, masasabi ko na lumakas na konti. 'Di ba? Unlike sa round 1, yung mga jokes niya doon, para sa akin kasi hindi ganoon ka-effective yung mga jokes niya doon. Kumbaga parang pilit. Itong round 2, mas gusto ko to. Mas colorful, mas mas nakakuha ng momentum si Slack 1 through his comedic line, entertainment. Mas nakakuha siya doon. Sa tingin ko nga, pumantay pa to Okay, so ayun. Round 2, itatabla ko to in favor o... Tama, itatabla ko siya yung round 2. Pero, 1 and 2 in favor of, sa round 1 in favor of Shea, sa round 2 tabla. So, first 2 rounds, Shea. Favor to Shea. 'Di ba? So, 18 to 17, that's the score. 'Di ba? Tinabla ko yung round 2 kasi, yun nga, unang-una, mas nagiging relevant na si Slack 1 dito. Nakita ko, napansin ko yung pag-angat ng energy niya from round 1 to 2. Laki ng jump Mas naging effective siya, mas naging relevant siya, mas naging mas effective yung mga punchlines niya. 'Di ba? Lalo na yung PSP, franchising ng PSP, tas hindi ako nawala o hindi ako nag-choke. PSP franchising min nawala. 'Di ba? So maganda yung basta actually maganda yung nagustuhan ko lang yung angulo na ginamit ni Slack dito. Okay, so round 1, di ko alam, round 1, tama, Shea, pero sa round 2, I don't know kung paano nyo siya i-judge, pero sa angle, sa tingin ko, mas nagustuhan ko yung angulo ni Slack. Si Shea naman, consistent. So, tatabla ko muna yan. Okay? So, 1, Shea, round 2, tie, 18 to 17, round 3, deciding, check natin. Sabi ko nga sa round 2 ko, wala talagang originality. Tignan nyo to. Kamukha ni Numerous. Wait lang. Ayun, speaking of walang originality, yung mga sinasabi ko kanina sa inyo, 'di ba, na yung mga gamit ni Slack 1 dito is mga linya ni Shea. Although masasabi mo na ineffective, pero at some point nagustuhan ko kasi yung kung paano niya na-deliver So sa delivery pa rin talaga minsan magfo-fall. Talagang originality. Tignan nyo to. Kamukha ni Numerous na nakamukha ni Andrew E. Kaya puro parody. Okay. Sinisita mo pa yung gaming ko? Talk shit ang pota. Ano ba pinagmamalaki mo? Yung mythic mo sa ML na kayang gawin ng lola? Wala kang bilang, gago. Numbered immortal ako sa Dota. Ina mo ka? Baho mo ulit. Tang inang yan. Anyway, sabi nito, sa kahit anong industriya, mas importante ang pakisama kesa sa skill o talento. And that advice is brought to you by Slack 1, ang rapper na walang asenso. Eto, what if yung anak mo agaw buhay? Tapos yung doktor magaling makisama. Pero, yung lisensya galing sa rekto. Mag-iba kaya yung kwento? Sino dito payag? May katrabahong bobong walang silbi. Pero dahil magaling makisama, kapareho mo ng sweldo. Bare minimum ang pakisama, Slack. Hindi yan ang basehan o sentro. Yan ay magandang complement sa competence. Pero di yan kailangan ng mga henyo. Ang nagfo-focus lang dyan ay ang mga tulad mong bano sa kahit na anong aspeto. Tangina, grabe. Kaya nga nabubulok ang... Grabe yung yung pagmamata ni Shea, no? Yung pagmamaliit niya. I'm not talking about his eyes talaga. Pag sinabi kong pagmamata, no. Kumbaga kung paano niya minamaliit si Slack 1, kung paano niya inaatake si Slack 1 internally. Grabe, tumatagos kahit sa akin. Nasasaktan ako sa mga sinasabi niya. Ang gobyerno,
Kasi yung mga bagong naluluklok na gusto ng progreso bilang pagsunod sa proseso ay inuudyok na makisama sa mga bugok na nauna sa pwesto. Sistemang padrino, kaya nga yung mga kurakot ayun absuelto. At ang punot dulo ay ang putang inang pakisama mindset na iyong nirereto. Kaya anong pakisama? Inang yan. Sa flip top nga wala kang respeto. Sa bibig mo nang galing, binibenta mo mga laban sa mababang presyo. Boss JJ Podcast Space Slack 1 para sa akala invento. Oh, hindi sa isang buhay di niya ako kilala. Pues makikilala ka na ngayon bilang isa sa sumisira sa integridad ng torneo. Tangina mo. Eto, Ay, gogo. Sinabi ko, Tangina mo. Huli. Rampian, kay Rayan ko pinasabi. Sabi ko, pre, sabihin mo kay Rampian, ano na lang, sa kanya na yung semis. Papatalo ko na yung laban. No. Ate yung sa team niya. Tangina, durog. ano? Porket 2K views lang, kala mo di ko makikita. Nabilib ka? Tangina mo. Wasak. Huwag kayong mag-alala, meron akong copy. Tangina Ano? mo. Porket Ulit. Tangina niyan. eto, isa sa sumisira sa integridad ng torneo. Wasak. May ebidensya. Sinabi ko, kay Rampian, kay Rayan ko pinasabi. Sabi ko, pre, sabihin mo kay Rampian, ano na lang, sa kanya na yung semis. Papatalo ko na yung laban. No. Ate yung sa team niya. Ano? Porket 2K views lang, kala mo di ko makikita. Nabilib ka? Nabilib ka. Ay, nawasak. Huwag kayong mag-alala, meron akong kopya pag pinadelete niya. Ito patunay na ikaw mismo aminado na wala kang kwenta. Nagbebenta ka ng laban kasi sa laban di ka bumebenta. Isa buhay 2022. Bago sila maglaban, pinarinig niya lahat kay Poison yung bars niya. Pumayag siya na mauna, magbawas ng linya, at saka mag-choke basta may 7K siya. 7K. Pangarap daw kasi ni Poison ang mag-champion, kaya yung tour na nilason. Putang ina, pagkakaintindi mo ba sa give your best, ibigay kay best, kaya mo nagawa yun? Hindi pa last yun. Tangina, wasak. 2024, uulit dapat kung nag-aabot sila ni Romano. Bahala na daw si Mano sa iaabot kung magkano. Si Rafian din, inalok. Oh, sa'yo na tong semis. Basta sa TF mo, hati tayo. Ba't ako di mo inalok nun? Meron sana akong rason para sapakin yung mukha mo! Aminin mo nga! May tampo ka ba kay Arik? Kaya mo sinasabotahe? Bakit? Kasi yung panalo mo, vinito niya dati. Alam mo ba't binawi yung kay Plaridel kahit ikaw pinili ng judges? Di kasi lolo mo, tas idol mo, si Trillanes. Gago. Ayaw niya lang daw kasi makipagpagalingan. Tingin niya lang dito, trabaho. Ulul, di mo lang magawang maging magaling sa trabaho. Tapos, Ganda tong di round. mo lang magawa. Ganda tong round 3 ni Shay. Ang daming basta ano siya, entertaining siya at the same time direct kay Slack. Tangayang yan. Solid tol. Huwag maging magaling sa trabaho. Ano ba? Sabi niya, ano ba yan? Hindi mo lang magawa. Putang ina mo, hindi ko na rin tuloy naging magawang maging magaling sa trabaho. Nakakahawa. Putang ina, hindi mo lang magawang maging magaling sa trabaho. Itong rason ba't ka nakilala? Tapos tinatarantado? Ano ba yun? Yan ba yung may pakisama? Walang pake kung masama na ginagawa mo? Yung finals ni MZ at Lip, ginawa nyo ba ganyan din? Para lang masabing nakagawa ng history mga squatting? Huwag mo nang sagutin kasi dito ako ay sigurado.
Pag ito nag-finals, kayo ni Poison, uulitin nyo ginawa nyo. Speaking of MJ, mga battle nito sa Motos, di niya pinaghahandaan. Pini-freestyle niya lang, partida, may pakisama pa siya niyan. Versus Casper, ina, hindi na nga naghanda, bago yung laban, naglasing pa. Ano ba feeling mo? Tingin mo sa sarili mo, Slack One, magaling ka? Paalala lang, isa kang walang kwentang taong tinutulungan kasi kinakaawaan. Aray. Kasi yung mga tao dinadramahan na yung pamilya ko gusto ko sanang maiahon sa kahirapan. Kaso, kaya binibigyan pa rin niya ng chance kahit paulit-ulit sinasayang. Pero hindi ka nakikisama, Slack One. Ikaw yung pinakikisamahan. Nakakatawa lang na Bigat, pakisama no? yung Bigat. ini-instill niya sa atin, sabay nilaglag niya si Poison sa bangin na malalim. Poison, damay ka ngayon. Kala mo ligtas ka sa akin? Parte ka ng korupsyon sa besi mo mismo nang galing. Nagawa mong lunukin pride mo, naatin mo yung sikmurain. Kaya kayo tinatawag na squatting dahil sa mga ganyang gawain. Gusto mo mag-champion, Poison? Si Slack lang kailangan mo pang dayain. Kumanta tuloy ito. Kasi hindi naman yan habang buhay papayag na alilain. Kasi alam ko deep inside, meron ka pa rin pride at igong na natitira. Na nasising-sisinabat yung mga pangarap mo, pinagpalit mo sa maliit na halaga. Kaya ang kinakanta nito ay kabet. Kasi kay sakit, isipin na, sa puso ko ako'y pangalawa. Inuna ko sila, nagtaksil ako sa sarili para makisama sa iba. Kaya yung no doubt yung impact natin sa isa buhay malayo. Pag ito nanalo, umabot ng finals, yung laban, bebenta ni Gago. Pag ako nag-champion, milestone, 3 titles, maraming mai-inspira lalo. Pag ito nag-champion, yung isa buhay, magiging isa baho. Time. Strongest round ni Shea ito para sa akin. Strongest round niya to. No doubt about this round. Strongest. Grabe yung mga ano niya dito, mga direct na napunto. Tanginang yan, alimaw na siya yun. Kumbaga nail in the coffin yun eh. Parang ang sinasabi ni, parang sa performance ni Shea na, dumikit ka sa round 2, sige. Ito, tapusin na natin sa round 3. Nail in the coffin to. Ang gusto ko kung paano niya binrake down si Slack One dito sa yung topic na binebenta yung laban. Doon pa lang tangin na corner na si Slack One doon, tapos may video pa. Bam. Doon na nawasak si Slack. So, yun na para sa akin, tangin ang hirap ng baliin yon, pero depende kung marerebat ni Slack One ng maayos. Pero sa tingin ko mabigat na yun, mabigat na paratang na yon na ang hirap. So, strongest round to ni Shea. Nagustuhan ko to. Game! Angas talaga yun. Alam mo, saan na ito? Pakita mo ng video, Gago. Iba na AI ngayon. Ay, gag. Alam mo, angas-angas mo. Hoy, balita ako ng 2x2. Si Abra, ginanon mo ng kapa. Tapos, ang pinalabas mo, hindi siya pumalag. Ha? Pinalabas niya, hindi daw pumalag. Pero ang totoo, sa ginawa mong yon, nagalit yung mga taga-Carnation Street. Gusto raw kayo sugurin, sa Daffodil daw kayo iko-corner. Kung alam mo lang, idol, galit na galit, gusto nang manapak ng mga doorbell. Utang ina mga gangster ng subdivision to. Ganun lang ng kala mo, pumatay eh. Mga gago, di ba? Yung hidwaan nila, dinala pa sa flip-top ng mga bopol. Cinematic paring ang angas. Sa'yo ang row 1, akin ang row 4. Kiningina mo! Tanginan to mga to. Pero ito, alam nyo ba, nakalimutan ko tuloy. Pero, alam nyo ba itong battle rap, profession din to? Gaya ng iba, meron lang konting diferensya. Sa battle rap, ang pagkakampiyon ng pinanghahawakan na lisensya. Kasi, bakit ba may lisensya yung mga professional? Kasi may punto, may precision. Yung doktor, tangina, pag nag-oopera isang maling ugat, buhay ang mawawala. Yung engineer, gusali ang Sukat. guguho sa isang maling kalkulasyon lang ng timpla. Yung guro, pare,
Kahit ilang taon lumipas, yung 1+1 hindi pa pwedeng maging 3. Idol, kailangan on point, may accuracy. Kasi kahit sino po pwede maging maangas sa mga ganyan tirang bahala. Pero ang professional, alam kung sino lang ang tatama ng bala. Champion ka! May impluensya! Importante bawat letra! Ang pinagkaiba ng ordinary sa extraordinary ay yung maliit na extra. Kailangan mo itong maintindihan, idol, kasi kung hindi, yung pagcha-champion mo wala din. Hindi ka ba nahihiya na yung pagiging professional sa squatter pa nang gagaling? Tanginang yan. Yung pagiging professional sa squatter pa nang gagaling. Kung sa bagay, kahit nga sa oras nalilate, puta pa, kahit time limit, nagka 10 minutes, patuhalos. Tangina, hindi ka nauubusan ng bars? O baka hindi mo lang kaya i-compress ng maayos? Ha? Tapos champion, nabalitaan ko pa, puta, si Febray, inalok mo ng foods tsaka pamasahe, kaya pumayag makipag-tandem. Yung pistol finals, bigay premyo daw kapag nanalo, pati loob ng tao kukuhain. Lahat yan may halong pang-uutak, kaya wag mong maiyabang-yabang sa akin. Na yung hawak mong 2 titulo, isa squatter lang din galing. Tanginang yan. Pero kung usapan titulo, gaya na sinabi niya, tangina, di bali na, para saan kukunin pa. Hindi ko naman kailangan magkampiyon. Ang kailangan ko, talunin ka. Kasi nasa iyo na daw lahat. Yeah. Nasa iyo na lahat. Lahat kaya niyang magawa. Pero tandaan niyo, iba ang tao kapag wala nang mawawala. Kaya sa iyo, mas punto rin yun. Hindi ko kahiliran 3, ibang kulay ako at ang mismong patunay na to, Smaglas! Tangina. Ikaw sumigaw nun, di ba? Smaglas. Breakdown natin. Kaya sa iyo, mas mahusay ako. Di niyo ko kahilerang 3, ibang kulay. Hindi niyo nga kahilera eh. Sumigaw-sigaw ka ba? Tangina to, ginagago na ng kakampi, tuwan-tuwa pa siya. Tangina, pumayag kang ma-disregard, manalo lang sa battle. O akala ko ba utak mo ginamit, kaya nakuha niyo yung title. Di ba? Borbero pala to tangina. Puro ka lang kasi lait at yabang at lait. Lait at yabang. Creative lang pagkakagawa. Tumatak siya sa linyang yon, pero ngayon, tignan mo, ganun natin pinagagagawa. Di ba? Kaya tignan mo nga naman ng panahon, talaga sadyang mapaglaro, kaya kahit marami pa akong issue, marami akong haters, pero yung mga pinupunto mo rin pala mismo ay siyang papatay sa'yo. Okay. Naparito ako sa harap ng mga lahat mapabulaanan na hindi lahat ng mga nare-real talk ang sinasabi katotohanan. Ako mismo magpapatunay, Diyos manuhari na susugatan. Kaya kung paano ka mamamatay, yun ang hindi mo mahuhulaan. Ano na? Anyari? Sa lahat ng mga pumusta dito, bakit biglang nalumbay? Kasi itong tinatawag niya na mabaho, naaamoy na yung tagumpay. Tay! Sonic 22! Tangina, round 3. Paano yung round 3, tol? Yung round 3 kasi, para sa akin, nagmukha siyang hindi naman sa rebuttal, hindi naman sa nagmukhang rebuttal yung round 3 ni Slack 1 sa mga squatter, mabaho na angulo sa kanya sa first and second. Hanggang third, 'di ba? Hindi naman siya nagmukhang rebuttal. Pero or sige, sabihin natin at some point parang na-rebut ng mga linya na yon yung topic ni Shea sa first, second, third. Kasi 'di ba may mga angulo pa rin si Shea about sa squatter at mabaho, 'di ba? 'Di ba? So, ganito. Hindi ko alam kung paano siya i-judge talaga, pero malakas din yung round 2 ni Slack. Nagustuhan ko rin kung ano yung mga angulo na ginamit niya para kay Shea. Yung mga starter, siguro hindi ko na i-disregard ko na. Sobrang minimal. 'Di ba? May mga starter din si Shea. Kita niyo naman, 'di ba? So, siguro yung starter, slip ups, i-disregard ko na to. Mag-focus tayo sa content mismo. And ayun, yung 1 and 2 na clarify ko na sa inyo, na justify ko na sa inyo. Yung round 3, gusto kong sabihin sa inyo na medyo nahihirapan akong bigyan ng hatol yung round 3 kasi yung round 3 ni Slack, yung round 3 ni Shea, strongest niya yun. Strongest niya yun para sa akin. Pero itong round 3 ni Slack 1, strongest din niya. Pero kung pagtatapatin mo silang dalawa, sa tingin ko lumalamang pa rin si Shea ng gahibla. 'Di ba? So kumbaga 9
9-8 sa round 1. Malinaw yun eh. Para sa akin, malinaw siya yun. Yung round 2, tinabla ko sa 9-9. Kasi, at that moment, strongest round ni Slack 1 yun. Eh, para sa akin, pumantay siya dun. Round 3, nakita ko yung strongest round ni Shei at etong round 3 yun. Ang ganda ng mga pasok niya dito ng mga angulo, references, at kung paano niya ginamit yon, kung paano niya na-mix yon, kung paano niya naging relevant yung mga angulo at reference na yun, kung paano niya na-complement yung buong round, kung paano niya tinahi lahat ng verses na yon. Sobrang ganda at naging effective para sa akin. Slacko naman, medyo slow start, pero nung pumalo na yung nung nakuha niya yung momentum, nung pumalo na yung mga punchlines niya para kay Shei, nagsunod-sunod na yun. Kaya medyo nahihirapan ako kung paano ko siya i-judge kasi para sa akin strongest round rin ni Slack 1 yung round 3. Pero sa tingin ko hindi siya naging enough para makuha yung round 3. Either Shei yung round 3 or tie. Ganun ko lang siya nakikita. Pero nagustuhan ko kasi yung performance ni Slack kasi all 3 rounds kumukuha talaga siya ng momentum, ng strength sa comedy at sa entertainment na mga linya. At hindi naman sa rounds 2 and 3 hindi naman tayo nabigo doon. Maganda yung mga angulo niya doon. So sige. I don't know kung ano yung boto ng mga hurado. I don't know if dikit ba para sa kanila. Pero ako, dikit to para sa akin. At 1, Shei, rounds 2 and 3, tatabla ko. Tatabla ko yung rounds 2 and 3. Ang hirap kasi hindi pa talaga ako totally decided. Kasi gusto ko siyang ibigay kay Shei yung round 3. Pero pag naalala ko yung mga lines ni Slack 1, umaangat eh. 'Di ba? Sige. Final. Round 1, Shei. Rounds 2 and 3, tie. So, that's 9, 10. That's 28 points for Shei. Kay Slacko naman, meron siyang 8, 9, and 10. That's 27. So, 1 point, 28 to 27 in favor of Shei. Round 1, Shei. 2 and 3, tie. Pero, second judging or second judgment ko sa battle na to, 1 and 3 Shei, then round 2 Slack 1. So ganon, dalawa yung magiging ko dito, boto ko dito, pero either way Slack 1 pa rin. So judges, sorry, either way Shei pa rin ako. So judges tayo. 26 battle para sa inyo. Slack 1 versus Shei. Mag-ice pang beses. Ganda nito. Para sa pareho. Ramdam yung intensyon na laban na yun. Ang boto ng Urado. Advancing sa Isabuhay semifinals. 6-1. Mag-iay. 6-1, no? So, 'di ba, may isang judge talaga na nakita yung battle na to. Sobrang dikit. Nag-fall na lang siya sa preference niya. 'Di ba? So, 6-1. Tayo lahat para kay Shei. Nice game, Slack. Salamat. Nice game. Solid yung karera. Nice. Hey, shoutout sa mag-ina ko, Ann and Cray. Sorry, wala masyadong time si Daddy, pero babawi ako. Love you. Ako yung isang bumoto kay Shei. Para sa Okay. akin, round 3 lang Oh, putang ina, round 3 nagkatalo. Sige, game. Pakinggan natin to. nagkatalo. 1 and 2, hindi ko sila matimbang pareho. Pero yun, para sa akin, yung impact ng round 3 ni Shei, mas tumatak siya para sa akin. So, pero props kay Slack 1, sobrang dikit na battle. Para sa akin, round 3 lang talaga nagkatalo. Okay, gets. Ayun, maganda yung huhukay nila pareha sa isa't isa, rektahan. Medyo dikit. Binigay ko kay Shei kasi mas trip ko yung structure na ginawa niya para Okay. sa overtime. Parehas may mga dapa. Maliliit lang naman. Maliliit. Cancel out. Round 2, medyo tabla. Round 3, yeah. parehas din straight to the point. Mas Round maraming info at mas maraming natakil na topic at mas structurized yung materials ni Shei kaysa kay Slack. Sa tingin ko, pag Shei yung kalaban, dapat talaga i-body bag. Kasi pag dinikitan mo yan, mas aangat yan sa logic, sa diction, sa pagtahi ng sulat, pati na rin sa pagiging on point. So, Shei. On point, Shei. So, 'di ba? So, tignan mo yung boto ni Flick G doon, round 2 tabla daw.
round 3 medyo ano pa siya doon. 'Di ba? 'Di ba sabi sa inyo tablay round 2 eh. Binoto ko si Shea, bali 2 and 3. 2 and Yun, 3. yung round 1, magandang panimula para sa kanilang dalawa. Doon sa second, mas maraming naging although punto por punto si Shea ito si Islak naman, may mga pumapasok kaso hindi ganun kadami ng mga pumapasok katulad kay Shea, tsaka sobrang smooth lang nung delivery niya, pero talagang ang cutting parang kinukutkot yung puso hanggang mabutas. Parang nananalbahe ka na dahan-dahan sinasadista, parang ganun yung klase ng atake niya, kaya ayun na binoto Shea. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Ramdam ko yung mga panlalait or pangmamata ni Shea kay Slakwan eh. Ramdam ko tangina ganun ka bigat 'yon. Yo, Tyke, binigay ko yung boto ko kay Shea. Round 1, mas malakas at mas direkta yung round ni Shea. Malakas si Slack sa round 1 pero Shea yung prefer ko rito. Okay. Round 2 binigay ko ulit kay Shea pero konting-konti lang. Siguro mas naging mahaba lang yung setup ni Slack at mas maraming pasok na liya si Shea na tingin ko mas effective. Tapos yung round 3, dito medyo lumakas si Slack pero sa last part na medyo gumana. Kaya yung boto ko 3 rounds para kay Shea. Okay sa bumoto kay Slakwan. Para sa akin, nahirapan akong timbangin yung laban. Siguro may mga in-expect ako na parang di ko siguro nakita ko parang hindi nila naabot parehas. Pero siguro mas naramdaman ko na lang yung parang progression ng kada round. Siguro sa mga round 2 and 3, mas kay Slakwan ako nag-lean. Unti-unti lang. Sobrang dikit lang din talaga yung laban, pero ayun, guess naman na sino manalo dun. Pero sa naging pananaw ko sa oras na to, kay Slakwan yung laban. Pero baka mag-iba sa video. Tignan natin. Okay, so si Vitrum pa ang nag-iisang bumoto kay Slack. Akala ko akala ko ibang MC, hindi si Vit. Binoto ko si Shea, parang first round, dikit lang, konting-konti yung lamang ni Shea ron. Second round, ayun, medyo luminaw yung Shea. Third round, parang okay nga yung third round nila, parang yung first 2 rounds kasi parang parehong-pareho sila ng atake style. Parang sa third, lumutang yung pagkakaiba nila pareho eh. Pero pagkatapos ng 3 rounds, Shea. Pero solid stock. Say guys, binoto ko si Shea. So, bale, ina-average ko yung punches, angles, delivery. Siyempre, hindi lang sa bilang na angles or kung super fresh ba yung angles, pero kung gano'n siya ka-surgical. Kasi para sa akin, ganun yung best way para utilize siya. So, round 1, binigay ko kay Shea. Round 2, binigay ko kay Slack. Round 3, binigay ko kay Shea. And ninote ko din dito yung overtime and yung stutters. Mahirap. Naiyak na ako, ang hirap i-judge nun. Okay, so that's it. Hindi ako binigo ni Slack. Gusto ko lang sabihin unang-una sa lahat na hindi ako binigo ni Slack dito. And kung ano yung Slack na in-expect ko na makita at mapanood sa battle na to against Shea, nakita ko. At kung ano yung kung ano yung Slack 1, Kung ano yung Slack 1 na in-expect ko, yun yung nakita kong lumaban kay Shea. Kung ano yung Slack 1 na tumalo na tumalo kay Class G, kung ano yung Slack 1 na tumalo kay Raffian, kung ano yung Slack 1 na tumalo kay J Black, nakita ko dito yon. Diba? Hindi lang talaga umubra yung ganong Slack 1 kay Shea. Kasi agree ako sa sinabi ni Flick na kapag kalaban mo si Shea, kailangan talaga body bag. Kasi kapag dumikit ka dito, makikita mo na ito halimbawa, technical yung sabi natin dikit yung battle. Technical, parehas lang technical, pero may tataas diyan may bababa dahil nga dumikit ka. May kumbaga, gets nyo na halimbawa, hahanap ka halimbawa pantay sila sa technical. Wala ka ng ibang choice kundi maghimay pa. Makikita mo na mas madiin, mas mabigat yung mga punto ni Shea. Diba? Even si Slack 1 gumagamit siya ng ibang elemento, nagpapatawa siya, nakukuha niya yung crowd, pero at some point to clarify your judgment, titimbangin mo siya kung ano ba mas mabigat yung punto ba o yung patawa. So kailangan kapag
kaya sabi ko sa inyo, agree ako sa sinasabi ni Flick na pagkalaban mo si Shay, kailangan mo i-body bag para lumayo ka. Kasi kapag dikit, ganun magpipinpoint ka na ito yung lamang si Shay dito. 'Di ba? So, ganun siya. So, ang hirap mag-explain, guys, kahit ako sa video, nahirapan ako, pero una sa lahat, hindi ako binigo ni Slack kung ano yung ina-expect kong Slack 1 na tumalo sa mga kampiyon, ito yun. Hindi lang talaga tumagos kay Shay. Kay Shay naman, ang ganda ng mga konsepto niya dito. Nagustuhan ko kung paano niya gamitin yung mga angulo na yun at gawing relevant sa lahat ng aspeto. So, yun lang. So, yun. Yung personals niya, dikit na dikit talaga sa puso yun. He's attacking his opponent internally, not externally and physically. Mentally, internally. Diba? So, yun. Enjoyed this battle. So, pahinga lang ako. Umabot tayo ng 1 hour 20 minutes. Kaya nang bahala dito, pahinga muna ako. Tapos, siguro, tignan natin kung ma-review ko na yung iba. Pero, check natin. So, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.